First and foremost, the first glimpse of this story. I do hope everyone are doing good for the family. They are the best from our hearts. But my prayers dedicating to everybody, and I can't stay longer here without you. So I will pray for your good health, and please spend me even in a short time to watch my story here only in my YouTube channel, and I will always waiting for you. Thanks a lot and God bless. Ang karugtong ito sa story ng Manugang Kong Doktor sa ikatlong yugto. Ang mag-inang Violeta at Alyssa ay tuluyan ng nagkakalayo ang kalooban dahil sa naangking prinsipyo ng anak niyang si Alyssa. Iba si Alyssa, hindi maawa, hindi nagsisisi. Kahit nilayuan siya ng mga anak niya at asawa, hindi yun nakapagbabago sa kanyang ugali. Kaya ang lahat ay nawawala sa kanya. At ang asawa niyang doktor ni Alyssa, si Cyril Castillon, pinanindigan din niya ang kanyang binatawan na salita, the words of honor, ika nga. Dahil ang pinakakaayaw niya sa isang babae ang mag-abandon ng sariling ina, at sa ganyang ugali ay kaya din niyang mag-abandon ng anak lalo't sa asawa. Sabi ni Cyril, ayoko sa ganyang klaseng asawa. By the way, there's a lot of girls of this world, so no worries. I've mistaken to choose you, Alyssa. It's my fault. Ngayon, nasa akin ng pamamahay ang iyong ina, Alyssa, dahil mahal siya ng mga anak natin. Dahil ang mga anak natin ay maawain, hindi sila katulad mo, Alyssa. Buti na lang hindi sumunod ang mga anak ko sa yapak mo. Dahil hindi ka dapat tularan. Nurse ka man, ngunit hindi ko habol ang profesyon mo. Mas mabuti pang nakapag-asawa ako ng walang edukasyon. Siguro respetado pa ito sa kapwa. Nagkakamali ako sa pagpili ng asawa. Malaking malas ito sa aking buhay. Sana makatagpo ako ng babae na makalamang sa'yo sa aking puso, Alyssa. Mahal kita, pinili ka ng puso ko, ngunit sinayang mo lang ang pagmamahal ko. Nagkakaroon ka ng puso na ewan ko kung saan ko ipaghahambing. Sana hindi magmamana ang mga anak ko sa iyo, dahil ang katulad mo ay hindi dapat ipinagmamalaki sa mundo. Ikaw ang klase sa asawa at ina na magiging masasamang damo dito sa mundo. Kaya hindi ka karapat-dapat na mahalin, hindi ka nararapat sa akin. Successful man ako sa buhay, pero hindi successful sa married life. That's life. Hindi lahat ng tao ay nagsaksis sa buhay. Marami ang minalas at isa ako roon na naka-line up. While si Alyssa ngayon ay kontento na sa buhay, kahit nawala sa kanya ang pinakamamahal niya sa buhay, ang kanyang dalawang anak at asawa. Nang dahil sa pag-abandonar niya sa kanyang ina ang dahilan sa pagkawatak-watak sa kanyang pamilya. Pero anong klaseng puso ang mayroon si Alyssa? Di bali mawawala sa kanya ang lahat. Hindi lang siya magpakumbaba. Dahil ang pagpakumbaba ay isa yun na paraan sa pagsosurrender. At ito ang kanyang sabi, hindi ako luluhod sa inyo. Kahit ilang beses pa kayo naging anak ko. Kayo na mga anak ko, Cheryl and Alexis, ang lalapit sa akin. Dahil anak ko lang kayo, hindi maaaring ang ina ang luluhod sa anak. At naisip ni Alyssa ang kanyang mga sinabi na hindi ina ang luluhod kundi ang anak. So ito ang kanyang naisip. No, hindi maaaring luluhod ako sa iyo, Nanay Violeta. Never na mangyayari yun. Ugali ko na ito. Walang sinuman na makapagbabago. So patas na tayo, Nay, sa katayuan natin sa buhay. Pinagbabayaran ko na ang nagawa ko sa iyo sa pamamagitan din sa pag-abandon sa akin ng mga anak ko at asawa. Kaya walang samaan ng loob.
sinunod lang natin ang yapak sa ating lahi. Or this is our inheritance. Mamumuhay akong mag-isa kasama ang aking profesyon. Nakamit ko ito sa akin ding paghihirap. Hindi basta-basta ang kursong nursing at sa tulong ng nanay kong Subana, nakatapos ako. Hindi ko siya pinasasalamatan dahil tungkulin ng isang ina ang paaralin ang anak. Dahil walang anak nagtutulak sa inyo na isilang kami. Kagustuhan niyo ito, di ba? At isa ako na naging bunga sa malandi mong buhay, Nanay Violeta. Sorry, sinabi ko lang ang totoo dahil sa pagkakaalam ko, matakutin ang mga babae noon sa lalaki. Hindi din pala. Kasi may narinig akong mayroong naging dalagang ina noon pa. At ako ang naging bunga sa pag-flirt mo noon, Nanay Violeta. Buti na lang hindi ako masyadong nagmana sa'yo. Nagkaroon man ako ng anak, at least kasado kami ng asawa kong stupid. Stupid siya dahil pinulot niya ang basura ko at dinala niya sa bahay. Nagpakahero si Cyril upang ang mga tao sa mundo ay sa kanya ang palakpak. Hindi ako nag-after na maging akin ang kanilang huling palakpak. Never, wala akong pakikialam. Gusto niyo man ako o hindi, at least hindi ako nanghingi, hindi nagnakaw. Sarili ko itong pagsisikap kung hanggang saan hihinto ang aking buhay. Buo ng aking pasya, ang mananatili sa akin na anak ko ay maging akin. Ang ayaw sa akin ay hindi ko pipilitin. Kung saan kayo lumigaya, Cheryl and Alexis, ay doon kayo. Hindi ko kayo iimbitahan na bumalik sa akin dahil alam ko gina-brainwash kayo sa iyong ama. Siniraan ako sa harapan nyo. It's your choice kung mananiniwala kayo. Dahil kasi iba-iba kasi ang pag-iintindi sa buhay. Ayokong mag-asawang muli dahil ayokong may ibabahagi ko sa iba ang aking pinagpapawisan. Ayokong magpakain ng ibang tao. Ayokong bubuhayin ang tao sa pamamagitan ng aking profesyon. Ang lalaki ang dapat bumubuhay sa babae. Ito ang palisiya natin as a Filipino. So Cyril, be happy without me. Otherwise, our children are under your command. They are following with your order. My mother too is in your hands. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Ay huwag lang ako. Dahil hindi ako ang klaseng babae na magmamakaawa na mamahalin mong muli. Okay lang sa akin na mag-isa. Peaceful ang aking buhay. Ganito na ako. Walang akong magagawa. Dahil ito ang buhay na ibinigay ni Nanay Violeta sa akin. So patas na tayo, Nay Violeta. Ang ina ni Alisa na nasa poder na ng manugang ay sumigla ang katawan. Tumaba ito, pumuti. Makikita ang anyo sa kagandahan noong kapanahonan niya. Ngunit kapag matanda na, kumukulubot na ang balat. Hindi talaga maitatago na more than years na ang paninirahan sa mundo. Ito ang kanyang sabi ni Violeta. Alisa, noong isinilang kita, kahit iniwan ako ng iyong ama, mag-isa akong tumaguyod sa iyo at minahal kita. Natutuwa akong makita ka sa lahat ng minuto. Salamat sa mga panahon na pinasaya mo ako nang kita'y isinilang. Humanap ako ng paraan, nagsusumikap. Akong magagampanan ko ang papel bilang ina at ama mo. Tama pala ang sinabi nila, atin lang ang anak kapag nasa atin pang mga kamay. Kung malaki na ito, unti-unting malalayo sila sa atin. Dahil may sarili na silang pamilya, lalo na si Alisa ay walang pagmamahal sa akin. Mula pa sa bata pa ito, ramdam ko na yon. Hindi man lang nag-thank you, Nay, na nakasuot na ito ng tuka. Napakasakit. Hindi man ako naghahangad ng kapalit
At least marinig ko lang ang isang thank you ay ikinagagalak ko na ito sa aking puso. Yes, alam kong sinuklian ka ng sariling mga anak mo sa ginawa mo sa akin, Alisa. Ang mga anak mo, Alisa, ay wala ding pagmamahal sa iyo. Heto ang mga anak ni na Alisa at Cyril na under sa pangalaga ng ama. Sila'y mga dalagat binata na napakaganda at gwapo nila katulad ng kanyang ama na si Cyril. At ito ang sabi ni Cyril, "Dad, I want to be a doctor like you someday." At sumagot naman si Alexis, "Me, Dad, I want to be a pilot. I want to go around the world." Sagot ng ama, "It's okay, Cyril. I respect your decision. I am here to support whatever you want for the fulfillment of your dreams. But you, Alexis, you cannot go around the world by means of your profession. Look, Alexis, some of pilots are always operates vice versa. How can go around the world? And it is very dangerous job. You know. So Dad, what is the best for me? Lot of courses, Alexis. You choose one." "It's okay, Dad. Thank you very much. You're very supportive, Daddy, even without Mommy. You just forget your Mommy. She's not allowed here, even mentioning of her name." Umiyak ang inang si Violeta at ito ang sabi ni Cyril, "Nay, tatanggapin natin ang katotohanan na hindi para sa iyo ang anak mo at hindi rin siya para sa akin. Makakatagpo pa ako ng higit pa sa kanya, ngunit ikaw, Nay, ay hindi na. Dahil kahit saan ka man magpupunta, sino makasalubong mo ay hindi maaaring angkinin mo na sila'y anak mo. Dahil si Alisa lang ang nag-iisa mong anak na hindi mo matatagpuan sa ibang katauhan." Yes, totoo yan, Cyril. Katulad din ni Alisa, hindi niya matatagpuan sa ibang katauhan ang kanyang ina dahil tatanggapin man niya ako o hindi. Ako lang ang nag-iisang ina na nagsilang sa kanya. Pinalaki, ginawang tao, ngunit may taong sadyang ganyan ang malimot sa kanyang pinag-uutangan. Dahil natatanggap na niya ang lahat without knowing na ang lahat natin dito sa mundo ay hiram lang. Babawiin ito ng Diyos sa tamang oras at sa tamang panahon. Sana ang lahat ay nakaready na dahil ang taong walang pananalig ay takot humarap sa huling hukom. Ano kaya ang hantungan sa kwento na ito? Magkakaisa pa kayang muli ang pamilya Castillon? Magkakaunawaan kayang muli ang ina at anak dahil sa naangkin nilang puso na tigas pa sa isang bato? Kung hindi man sila magkakabalikang muli, kaibigan, yan ang magandang ending, di ba? Dahil para sa akin, dapat kalimutan sa buong buhay si Alisa dahil hindi siya ang salamin sa huwarang ina, asawa at anak. Kaya mayroong ipang ikaapat na yugto sa kwentong ito at sana maibigan niyo, kaibigan. Abangan. Enjoy watching, kabayan, and thank you so much for supporting my story every day. Only here in my YouTube channel. God bless to all of you. Have a great day today. Until tomorrow, stay safe always. Bye-bye. I love you so much. From Rose to yours. Bye-bye. I love you.